Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga subscribers, followers, viewers, sa aking YouTube channel at sa aking TikTok account na Bueno Lo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. So tatalakayin natin ang isang mainit at legal na napakahalagang issue ngayong episode na to. Yung walang iba kundi yung motion for reconsideration na naisampa na ng House of Representatives sa Korte Suprema. Kaugnay ng desisyon nitong ideklarang unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang tanong, ano ba yung motion for reconsideration na yan? Sino ba yung may kapangyarihan na mag-review nito? At may chance ba na baligtarin ang desisyon ng Supreme Court? Yung Supreme Court ba, pwede ba niyang baligtarin yung sarili niyang desisyon? So ito yung isa sa mga pagkakataong makikita natin kung paano gumagana yung checks and balances sa ilalim ng ating saligang batas. Kaya sa episode na to, samahan niyo po ako sa isang mas malalim na pagsusuri tungkol sa MR or Motion for Reconsideration. So umpisa natin sa isang katanungan. Ano ba ang Motion for Reconsideration? So para mas maganda, simulan natin ito sa mga pinakapundasyon, yung pinaghuhugutan, yung pinanggagalingan nitong motion for reconsideration. Alam niyo po, yung motion for reconsideration ay isa pong legal na remedyo. Nakasulat yan sa ilalim ng ating rules of court, na kung saan hinahayaan ang isang partido na humiling sa ating hukuman. Sa kasong ito, Supreme Court ang involved. Nabalikan, suriing muli, at posibleng baguhin ang isang desisyon na nauna na nilang inilabas. It is typically based on the grounds that the decision is not supported by law or the evidence on record. English yan. No? Ibig sabihin, sinasabi na naghain ng motion for reconsideration. Mahal na korte, tingin po namin na may pagkakamali kayong nagawa based on facts and based on law. Sa Supreme Court, ito ay itinuturing na huling pagkakataon para baguhin ang desisyon. Alam niyo po ba, pagkatapos nitong MR, lilinawin lang natin, wala na pong appeal pagkatapos ng motion for reconsideration. So kaya yung desisyong lalabas dito pagkatapos ng MR na pag-usapan yan, ay ito po ay magiging final and executory. Section 2 Rule 52 of the 2019 amendments to the 1997 Rules of Civil Procedure governs the filing of a motion for reconsideration. So isipin natin, bakit ba nag-file ng MR ang House of Representatives? Ano ba ang gustong mangyari ng ating mga kongresistang gustong baligtarin itong desisyon ng ating Korte Suprema? Ayon sa ating House of Representatives, mali ang naging desisyon o interpretation ng ating Supreme Court sa tinatawag na one-year bar rule sa impeachment. Kaso ang sabi ng Supreme Court, 3 impeachment complaints yung sinampa dyan sa House of Representatives. Nauna yun dun sa pang-apat na complaint. Na kung saan itong pang-apat ang tuluyang na-endorso. Dahil dito, barred na dapat yung anumang succeeding complaint sa loob ng 1 taon. Pero ang argumento ng House ay ito. Hindi naman initiated yung naunang 3 reklamo dahil hindi naman umabot to sa Committee on Justice. Kaya hindi dapat sila isama sa bilang. Ayon sa kanila, ang initiation ng impeachment ay nangyayari lamang kapag ang complaint ay officially referred to the Committee on Justice. Yan ang pinagpipilitan ng kanilang mga miyembro ng House of Representatives at maging ng kanilang mga taga-suporta
at lalong-lalo na yung kanilang mga supporters na vloggers, mga non-lawyers, no? Ang gagaling mag-interpret ng ng ating saligang batas, di ba? Okay. So, kapag hindi daw na-refer sa Committee on Justice, kagaya ng sinasabi sa kaso ng Francisco versus House of Representatives, yun ang kanilang posisyon. So the House likely argues that the Supreme Court ruling unduly restricts the power of impeachment vested in the legislative branch by Section 3, Article 11 of the 1987 Constitution. Yan. Exclusive power daw yan. Pero para sabihin ko sa inyo, yung exclusive power na yan, under yan do sa expanded judicial power to review, no, ng ating Korte Suprema na nakasulat sa Article 8. So pangalawa, sinabi ng ating House of Representatives na ang Korte Suprema ay lumampas sa saklaw na kapangyarihan nito. So lalagpas daw yung Supreme Court. Okay, nagjo-joke lang ako ng konti. Ang impeachment process ay mandato ng Kongreso, sabi nila. Exclusive ito, kaya dapat hayaan nilang umusad ang proseso at hindi ito pigilan, no? Sa ganitong maagang yugto. Diba? Pinigilan kaagad daw eh. So pangatlo, may aligasyon din ng House na hindi binigyan ng sapat na konsiderasyon ang konteksto at bagong ebidensya na dapat sanay naipresenta sa Senado. Ang desisyon ng Korte Suprema ayon sa House of Representatives ay premature at pinutol yung proseso ng impeachment. So, inis na inis ang ating House. Sino magre-review ng motion for reconsideration? Sino ang may kapangyarihan na revisahin, reviewin, at desisyonan muli yung kaso sa ilalim ng motion for reconsideration? Sino yung may kapangyarihan? Siyempre, walang iba kundi ang Korte Suprema. Mismo, the Supreme Court has the authority and the legal mandate na desisyon na yan. Specifically, dapat en banc. Ibig sabihin ng en banc, lahat ng mahistrado ay dapat nandoon during the deliberation at sa pagre-render ng desisyon. Sa mga highly sensitive constitutional cases, no, collective ang decision making. At sila rin na magpapasya kung may merit ang hiling ng House of Representatives. So, alam nyo, hindi ito katulad ng ordinary motion sa regular courts, no, during the trial, na pagkatapos magdesisyon ng hukuman ay pwede kang umakyat sa appellate court. Wala nang higher court pagkatapos nito dahil wala nang appeal, no, sa desisyon ng Supreme Court. Kaya ang MR ay last legal lifeline ng Kongreso kung gusto nitong maibalik sa linya ang impeachment case. Sa procedural rules ng Supreme Court, maaaring i-refer sa internal division para suriin kung may bagong argumento or ebidensya. Or i-convert itong MR na to, i-convert into a full-blown oral argument kung kinakailangan. Hindi mandatory yan. O kung yung unanimous decision pa rin ng Korte Suprema ang mangingibabaw. So pag ganun na nangyari, outright, no, maaaring ma-deny ang motion for reconsideration. So ano yung posibleng kahinatnan ng MR o no motion for reconsideration? So bibigyan ko kayo ng tatlong possible outcomes kung ano ang mangyayari dito sa motion for reconsideration. Unang-una, MR is denied. Ibig sabihin, final and executory na ang ruling ng Korte Suprema. Hindi na pwedeng ulitin ang impeachment complaint hanggang February 5,
2026. Wala nang pwedeng remedyo dito maliban sa political discourse or constitutional reform. Maliwanag yan hanggang February 5, 2026. Number 2, the motion is partially granted. Yan. So medyo pumapabor na ng konti. Para maaaring sabihin ng Supreme Court na may bahagi sa ruling na dapat ayusin, tulad ng due process. Pero mananatiling void pa rin ang impeachment complaint. Yung pangatlo, the motion for reconsideration is fully granted. Dito binabawi ng Korte Suprema ang buong ruling, ibabalik sa Senado ang articles of impeachment at may pagpapatuloy na ang trial. So pabor sa atin yan, no? Pag naituloy, no? Pag binaligtad nila. So, kung mapapansin ninyo, napakabigat ng magiging epekto ng bawat senaryo. Kaya crucial ang arguments ng motion for reconsideration. Kung mahina, tapos ka, patay kang bata ka. Balik sa game ang proseso. Ang tanong ng marami ganito posible ba na i-reverse ng Supreme Court yung kanilang sariling desisyon? Ano ba sagot dito? Posible ba na i-reverse yan? Siyempre naman posible. Dahil yan ay naaayon sa ating saligang batas. Sa ilalim po kasi ng Article 8, Section 4, Paragraph 3 of the 1987 Constitution, may kapangyarihan po ang Supreme Court to decide all cases involving the constitutionality of a treaty, international or executive agreement, or law which shall be heard en banc, and Section 5 grants the Supreme Court the power to review, revise, reverse, or modify its own rulings. Ayan po ang nakasaad sa ating saligang batas. And based on the history, hindi po bago yan. May mga pagkakataon na nagre-reverse ang ating Korte Suprema ng kanilang sariling desisyon. Example, baka pwedeng ibigay sa bar exam to sa September. Unang example, Lambino versus Comelec. Dito, nagkaroon ng reversal of the People's Initiative interpretation. Doon sa nakarang episode ko, yung kaso ni Natson versus Honorable Flores, in-expand din yung interpretation ng anti-violence against women and children, yung protection para sa mga babae at mga anak. No? Expanded ng interpretation yan. Pero ito, mahalagang tandaan po natin, hindi po madalas yan. At hindi po madaling gawin yan ng ating Korte Suprema. Kailangan ng extraordinary justification. Malinaw na legal na misinterpretation o gross injustice para bumalik ang court sa dati nitong desisyon. The principle of stare decisis generally guides the court, but it is not absolute. So, medyo may kahirapan. Pero kung i-analyze nating mabuti, ay the chance is very slim. Pero kung para sa akin, kung i-reverse, di mas maganda. Di ba? Para tuloy-tuloy ang ligaya sa Senado. At nang matapos na yan. Pero kaya lamang, if we will base it on law, then the chance is very slim. Okay? So, let's continue. Now, let's discuss the broader implications of the motion for reconsideration. Alam niyo itong MR na to, hindi lang ito tungkol sa Vice President. Ito ay tungkol sa power of the House to hold the high officials accountable. At ang kakayahan ng ating saligang batas na balansihin ang kapangyarihan ng tatlong sangay ng pamahalaan. Ito yung executive, judiciary, at legislative. Dapat palaging balanse ang mga powers niyan. Pag may umabusong isa, checkin ng isa. Pag ganun din yung isa, sisitahin ng dalawa.
So, yan yung tinatawag na checks and balances. There must be no grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Kung hindi pinayagan ng MR, ito ang posibleng mensahe. Kahit gusto ng mga mamabatas na panagutin ng opisyal, pwedeng pigilan ng Korte Suprema ang buong proseso batay sa teknikalidad. Ngunit kung mapapaboran, pinapatatag nito ang prinsipyo ng checks and balances. Pinapakita nitong ang Supreme Court ay bukas sa pagwawasto ng sarili at hindi absolute ang unang desisyon kung may lumilinaw na bagong legal na pananaw. So, ano yung dapat nating bantayan sa mga susunod na araw? Lalo na pag nagkaroon ng deliberation dyan sa ating Senado tungkol dito sa motion for reconsideration. Ito yung mga dapat nating batayan. Una, yung timeline ng Supreme Court decision on the motion for reconsideration. Usually within weeks, 2 months yan. Pag tumagal, ay may problema tayo. The longer it takes for the Supreme Court to decide, napoprolong yung agony. Kung magpapatawag ng oral argument, senyalis ito na kinukonsidera talaga ng Supreme Court ang motion for reconsideration. May posibleng public reaction at political pressure dito sa kaso na ito. Dahil high profile ang kasong ito, hindi maiwasang ma-impluwensya ng political narratives. Pero palagay ko hindi magpapa-impluwensya ang ating Korte Suprema. Batas yan. Kung ano yung batas, yun ang implement. The law is hard, but that is the law. Kung sakali namang mabago yung ruling, kailangan i-activate muli yung impeachment court. Balik impeachment court ang ating mga mga mambabatas dyan sa mataas na kupulungan. Okay? And to end this vlog, mga kabueno, iba na tawag ko sa inyo ngayon, hindi na mga amigos, mga amigas, mga kabueno, no? Ang simpleng motion for reconsideration ay posibleng maging turning point sa buong impeachment controversy na kinasasangkutan ng ating Vice President Sara Duterte. Hindi ito basta teknikalidad. Ito ay tunggalian ng kapangyarihan, pananagutan, at interpretasyon ng batas. Ang tanong ngayon, magpapakita ba ang ating Korte Suprema ng flexibility kung may pagkakamaling legal o maninindigan ito sa unang interpretasyon kahit may tanong ang mismong institusyon ng Kongreso? Bilang mga mamamayan, karapatan nating malaman at unawain ang prosesong ito. Dahil sa huli, ito ay hindi lang tunggalian ng mga leader, kundi tunggalian ito ng kaalaman ng mga umiiral na batas sa ating bansa. Sana naman matapos na ang usaping ito at sana naman ay magkaroon ng konsiderasyon ang ating Korte Suprema na magbibigay ng parang win-win solution sa ating mga House of Representatives, sa ating Senado at mga taong bayan, sa ating mga mamamayan. Kung ano ang nararapat, yun dapat ang gawing desisyon. Kung ito ay sumasalungat sa batas, itama ang isang desisyon na kung saan nagkaroon ng pagkakamali. Pero kung ito ay tama na talaga sa umpisa lamang, ating itong ipa-implement strictly. Because talagang ganun ang batas Ang sabi nga, the law is hard, but that is the law. So hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.